A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ako bago ang lahat. May tanong kayo? Yes, Ustad. Ano yun? Yung namin kapanahon. Saan ba ka? About sa medyas mo, Ustad. Okay. Di ba pag nakapagluto ka na, napunta ka na, sinuot mo, tapos na-break mo yung medyas, pag mag-uulo ka pa ulit, tatanggalin pa ba o pupunasan na lang siya? Actually, ang medyas na yan, ay malayo pa yung lalakbay natin sa topic na yan. Pero, sis na naitanong mo, pwede natin sagutin naman, walang problema. Kasi merong separation ng invalidation ng wudu at saka invalidation ng medyas, pagpunas ng medyas. Iba, may mga pagkakataon na magkaiba sila ng invalidators. Ibig sabihin, nagpapawalang bisa. May mga nagpapawalang bisa sa medyas at may nagpapawalang bisa sa wudu. May mga pagkakataon na walang bisa yung medyas pero hindi na walang bisa yung wudu. Now, halimbawa, may wudu ako. Tapos, dumating yung oras ng zuhur. So, bago ko sinuot yung medyas, may wudu ako, syempre, right? So, pagdating ng zuhur, sa halip na magtanggal ako ng medyas, pupunasan ko na lang. Diba? After ng zuhur, tinanggal ko yung medyas. Pero still, yung wudu ko ay valid. You know? So, dumating yung asar. Pagdating ng asar, hindi pa rin na-invalid yung aking wudu. Pero na-invalid yung magpunas ko ng medyas. Malinaw? So, hindi pwede. Sa pagkakataon na ito, hindi mo na kailangan magwudu. Kasi hindi pa invalid ang wudu. Pero hindi mo pwedeng magsuot ka ng tinatawag na medyas, isuot mo ulit, tapos punasan mo ulit. Kasi sa first suot mo na medyas, invalid na yun. Kasi nga, tinanggal mo yung medyas. Hindi na? O ano yung... Yung sa Ustad, di ba, naisuot mo, nakapag-ulo ka, na-break yung ulo mo. Kailangan pa bang tanggalin yung medyas? Hindi na kailangan. Kasi bago yung medyas. Kasi yun ang sabi kay Ustad, kanina, kay Ustad Jamil, kaya sa akin yun namin tinatanong. Sabi niya kasi pag na-break na Na-break na yung wudu mo? kailangan mong tanggalin Hindi. Not necessarily. Not necessarily na tanggalin mo ang tinatawag na medyas mo. Kasi Ustad Jamil, hindi lakas sa pungkong. Okay. So, kabilang para acceptable yung pagpunas ng medyas, may mga kondisyon yun. Isa sa mga kondisyon, kinakailangan naktakpan yung kanyang bukong-bukong. May no? Kahit pa bagong lumang laba o bagong laba man, kahit pa may amoy o walang amoy. Kasabay yung lumanak, tapos nakakasuot. Pag na-break daw yung Lumang naman. So, ano ba talaga yung ano totoong nangyari? yun nga, Ustad, kung na-break yung ubo mo na nakamidyas ka. Di siguro may pagkakataon tinanggalin yung medyas kasi nga hindi angkop na punasan ng medyas. So kailangan niyang tanggalin. Halimbawa, okay, nagwudu siya. Tapos nagsuot siya ng medyas, pero yung medyas sa sinuot niya hindi lagpas ang bukong-bukong. Malinaw? So na-break yung kanyang wudu. So hindi mo pwede. Sa pagkakataon na ito, kinakailangan niyang tanggalin ang medyas niya kasi nga hindi tanggap na punasan yun dahil nga doon sa kondisyon na yun. Pero sa pagkakaintindi ko kanina, Ustad, Pero hindi ibig sabihin na pag nag-break ka ng wudu, kailangan mong tanggalin ang medyas. tinatanggal niya. Okay? Yun ang sabi kasi yan ni Ustad. Ustad, Ustad, sabi ka Ustad yung kapag usapan ka o kasi pagkakaintindi ko din sa paliwanag, na pagkarusakan ka lang, hindi mo pwede tanggalin. Kapag hindi ka usapan, Hindi. Ang may kinalaman sa musafir, yung days ng bilang. 3 days. Okay? 3 days para sa mga musafir na pwedeng punasan ng tinatawag na medyas at sa mga hindi musafir ay 24 hours. Okay. Hindi ibig sabihin na musafir ka ay tatanggalin mo, hindi mo tatanggalin. Walang ganon. Kaya nga, pag hindi nyo naintindihan yung masala na ito, mikos-mikos ang iyong kaalaman. Okay? kasi sabi niya, So ito, Ustad, gabi hindi ko yung namubad to kasi ako sa may naro. Sinuot ko to, nagbuta. After mo sa nulot, sa ako sinasabi. Hindi ibig sabihin na bago yung medyas mo kailangan, tayo hindi tanggalin. Wala yan.
Walang ganung pamantayan. Halimbawa, pag gamit na Ustad, halimbawa, ginamit mo Maliban lamang kung bahong-baho na talaga o nangamoy patay na, ginamit mo lang kahapon, tinanggal mo. Tapos nagbodo ka. Nagbodo ka ngayon. Yun namang medyas pa rin sinuot mo, pero nakabodo ka na. Pag magsasala ka, halimbawa, nag-break yung udo mo. Pag magsasala ka, buhubarin mo siya para linisin yung paa mo. Kasi, paano yung pagkakat? Paano? Ulitin mo? halimbawa, yung medyas, halimbawa, ginamit mo. Whatever, basta ginamit mo ulit, hindi mo siya nilaban, ginamit mo ulit. O ginamit mo, yung last day. Nagbudo ka na. Tapos na-break yung, halimbawa, may ka, na-break. Magsasala na. Side B. Buhubarin mo ba ulit yun? Or side B, ganon. Walang problem. Buhubarin yun, di ba? Kasi gamit na yung medyas mo. Oli, hindi, wala sa pamantayan kung gamit na o hindi gamit ang medyas. Wala sa pamantayan ganun. Wala sa pamantayan na porke bago o luma yung medyas. Wala. Okay, ano dito, yung, kailangan mo malaman yung kondisyonis para sa pagiging tanggap ng pagpunas ng medyas. Okay? Regardless kung luma o bago, regardless kung may amoy o wala, okay? Regardless kung tinatawag na may butas, siyempre ang butas, kinukonsider yun. Pag malaki, hindi na pwede yun. Now, so kapag ganyan, dapat mo malaman, doon lang kayo mag-stick kapag nalaman yung invalidators ng pagpunas sa medyas. Ano ba yung nagkaroon ng bisa ng pagpunas sa medyas? Una, kinakailangan mayroong kang udo. Okay. Pangalawa dito, kailangan hindi lagpas doon sa hangganang tinanggap ng Sharia o kay inatas ng Sharia pagdating sa days or duration of musafir 3 days, hindi musafir ay 24 hours. Pangatlo, kinakailangan lagpas sa bukong-bukong. Okay? Pangapat, kinakailangan hindi kita yung tinatawag na talampakan. Butas na malaki, halimbawa. Okay? So yun. Panglima ay, yun lang. Wala na. Kasi sa tatlong ako, meron nagkasasala, yung medyas na nakasukbit sa may sapatos. Anong sugbit? Nakalagay doon, pagka pumasok siya ng masjid, so nakikita ko sa mga sapatos, bakit may medyas doon? Hindi niya sinuot pa sa Hindi kasi, ito kasi yung masalan yan. Kung ang cotton ba, ito ba ay katanggap-tanggap o hindi? Ang tinatanggap ba lang ba ng Sharia yung leather na medyas o hindi? Darating tayo dyan. So medyas ba yung pag-usapan natin ngayon o tubig? Nasa tubig pa tayo. Okay? May ibang bang opinion ako sa ng kasamang buko. Kasi mayroon mga wala nang specific na. Actually, yan ay khilaf ng mga scholar. Ang totoo niyan, khilaf. Okay, pero mas mainam na lagpas ang bukong-bukong. Kasi ang kanilang katwiran dito, kapag hindi bukong-bukong, hindi nakasali ka sa paa kasi yun eh. Talampakan kasi ang dapat sabihin natin takpan. At ang bukong-bukong ay bahagi ng talampakan sa Arabic, sa tinatawag na Arabic terminology. Okay? So yun. So kung gusto mo ng issue, magsuot ka ng baba sa bukong-bukong kasi mahilig ka naman sa issue, no? Pero kung ayaw mo ng issue, di ba, talagang wala sigurado ka, itakpan mo na yung bukong-bukong. Ganun lang naman yun eh. Okay? Sige, Ustad. Inaw ba? So anything na mayroon kayong pag-alinlangan, especially sa mas'ala, fiqhiyah, may kaugnayan sa tinatawag na fiqh. No, balikan niyo lagi yung nakapag-aral sa fiqh. Halimbawa, may mga tanong kayo sa tinatawag na fiqh, tapos may nagtuturo sa inyo na iba. No? Tapos iba yung turo niya kaysa doon sa nakapag-aral ng fiqh. So lagi niyo i-confirm sa mga nakapag-aral ng fiqh. You know? Okay mga kapatid. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, tapos na natin makuha, no? At yung ngayon ay bahagi pa rin ng sabihin natin, no? Bahagi pa rin ng ikaapat na bahagi ng tubig, water what is mixed with other substances or has denatured. Sa ngayon, ang panglima, water that has been changed with proximity to a najas. Sa Arabic, mga kapatid, ito yung al-mutaghayyiru bimujawarati an-najasa. Okay? Kung itatagalog natin, kasi saksak sinagol tayo dito, English, ano pa, no? Gusto lang Bisaya, no? You know? Okay? Wait lang.
Assalamualaikum. Sa Barakato. Ito ay walang iba ko tubig na Sige na. oh, jazakallah khair. Tubig na nabago sa pamamagitan ng malapit sa najasa. Oh, huwag kayong maingay. Okay. Shh. Okay, so meron tayong tubig. Tapos nabago. At ang sanhi ng pagbago nito ay ang malapit sa najasa. Ano bang ibig sabihin ng malapit sa najasa? Which is a proximity to a najasa. Okay? Halimbawa, yung proximity to a najasa, hindi siya buong tinatawag na dumi, bagkus malapit lang doon. Kumbaga kapitbahay lang. Diba? Kaya kahit na mujawara, pag sa mujawara ay ang jiran, ibig sabihin ay karugtong, kumbaga. So kung nabago ang tubig, mga kapatid sa panampalatayang Islam, so nakasaad sa inyong PDF, no? If water changes its scent due to its proximity to a najasa, then does not take away from its purity. The majority have stated this explicitly, Maliki, Shafi'i, and Hanbalis. Sa paliwanag natin na inshallah. Kung nabago ang tubig ng amoy ng tubig, syempre, dahil sa kalapitan nito sa najasa, hindi ito inaalis ang kadalisayan ng tubig. So, ibig sabihin, alam natin, halimbawa, ito yung tubig, pure. Okay? Tapos, nabago yung tinatawag na amoy ng tubig. Pero yung substance, bakit nabago yung amoy ng tubig, ay yung malapit sa najasa. Hindi yung sukdulang najasa. Now, sa ganitong pagkakataon, kinoconsider pa rin ng tubig na is pure. Hindi mo pwedeng maalis dito ang pagiging dalisay ng tubig dahil lamang doon sa pagbagong ng amoy sa pamamagitan ng malapit sa najasa. Okay. So, for instance, mga kapatid, of course, bagamat dalisay ang tubig na ito, gayon pa man, mas mainam na iwasan ito kung maaari. Okay? Mas mainam na iwasan kung maaari. Ito ay tubig na mabaho o di naman kaya ay mabantot na tubig at maaari makakapinsala sa medikal na pananaw at ang mga amoy na ito ay maaari magdala ng mga mikrobyo na nabubuhay sa tubig nito. Especially halimbawa yung mga tubig na hindi naman masyado kasi ang kanal ay medyo nandiyan na. Magbigay tayo ng mga ilang mga halimbawa ng tubig. Depende sa kanal. Tama, depende sa tinatawag na kanal. Sa Japan, alam niyo ba sa Japan na malinis ang kanal nila? Hindi naman iniinom. Pero malinis yung kanal nila. Okay? So, I've been there in Japan. Now, ganun. Japan street lang. Okay. Napunta ka din. Okay, kahit na sa makabagong paraan, mga kapatid, kung gayon ito ay dalisay at walang pagkakaiba rito sa pagitan ng marami at kakaunti. Now, maraming paraan para maalis ang isang najasa. Siyempre, alam natin, no? May mga, ngayon sa nowadays, may mga iba't ibang pamamaraan o modern technology. O sabi natin, modern technology kung paano maalis ang tinatawag na najasa sa tubig, no? So, walang duda na tubig ito ay sabihin natin, no, natural, na naglilinis sa sarili ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng ilang lupa o dagdag na tubig o sa pamamagitan ng pagpapatuyo sa ilan sa mga ito. Ang mga scholar ay may detalyadong mga kondisyon at mga pamantayan para sa katuparan ng bawat paraan ng paglilinis ng tubig. So, ibig sabihin, kung halimbawa, mayroong tubig na malinis. Tapos, sa mga gilid nito ay mayroong mga, sabihin nating najis. Okay? Tubol talaga. Ano yun? Tubog. Okay. Mga kumakain dyan, pasensya na ha. So dito mga kapatid, so sabi ng ilan sa mga scholar, bagamat ito ay kino-consider na medyo mayroon ng amoy, o kay mabantot na yung tinatawag na amoy, ay mas mainam na ito ay iwasan. Okay? Kasi nga hindi mo alam, na, lalo pat halimbawa yung tubig na kung saan ay nagtagal, no?
ng ilang tinatawag na panahon. Kaya dahil dito sinasabi nila na mas mainam na iwasan kasi hindi mo alam na yung mga mikrobyo kumakalat doon. At kapag tinake mo ito, tapos suminghot ka ng tubig, nagwudu ka, tapos pumasok doon sa tinatawag na lalamunan mo, di mo alam na mayroong mikrobyo, so magkukos ito ng sakit sa iyong katawan. Kaya it's harmful, kumbaga. So mas mainam na iwasan. So maaari mo lamang gawin yun kapag wala na talagang opsyon. Okay? Kung wala nang tinatawag na opsyon. So ito yung mga halimbawa ng sabihin natin mga tubig na malapit sa najasa. Kaya't ang karamihan sa mga pantas ay walang duda, no? Ito ay kumbaga sa tahasang nagpahayag nito mula sa mga Malikiya, Shafi'iyya, Hanabila, bagkus ay naisalaysay na walang pagtatalo tungkol dito. Ito ay dahil kung ano ang nagbabawas pamagitan ng malapit sa najasa, hindi sa pamagitan ng paghalo ay hindi nakakaapekto sa tubig dahil ang mismo o pisikal na najasa ay hindi inililipat sa tubig. Ibig sabihin, hindi kasi totally nakahalo yung najasa doon sa tubig. Okay? So siguro, halimbawa, naging malapit lamang doon tapos kaya nagsanhi ng pagbabago ng amoy. Pero hindi totally talaga, hindi siya naihalo eksakto doon sa tubig. Kaya walang dahilan para ituring ito na ito ay najis. Malinaw? Kaya nga ito yung ijma ng mga scholar sa bagay na ito makapal sa panampalatayang Islam. Okay. So tapos na tayo dyan, walang issue dyan masyado. Pang-anim, 4.6 mga kapatid. Purifying, najis water. Okay, ano yun? Purifying? Najis water. Okay, purifying. Najis water. Paglilinis ng maduming tubig. Ibig sabihin tubig na nahaluan ng najis. Tapos lilinisin mo ito. Tapos pag nalinis na ito, pwede bang gamitin? Yun yung issue dito. Okay? Finilter o distillery, dumaan sa distillation o distillation ang tawag dyan? Distillation? Anong destination? Ano ba talaga? Distillation? Ha? Desalination. Pwede rin. Siguro desalination. Detention. Hindi po rin detention. Okay, so yun yung mga kapatid. So sa Arabic term, ang tawag dyan is tathirul ma'il mutanajjis. Okay? Tathiru al-ma al-mutanajjis. Kaya sabi ng start, gawin ko malansa tapos pinenter. Oh, halimbawa, sabi natin, halimbawa, yung mga, skip tank ba yun? Septic tank, di ba? Alam natin kung anong dumadaloy dito. Tapos, di ba? Tapos, ginagawa nila, fine-filter nila ito. Alam mo yung mga ginagawang pandilig ng mga halaman din sa Saudi Arabia, galing yun sa mga anindoro, galing yun sa mga septic tank. Tapos, nililinis nila. Ang tanong, pwede bang gawing pangudo yun? Ninaw? Diba? Pwede ba siyang tinatawag na gawing pangudo? So, ito yung issue na pag-uusapan natin mga kapal sa panampalatayang Islam. Okay, walang duda. Speaking of purifying najis water, whenever the change in nature of najis water disappears by any means, even by modern means, then it has been purified. And there is no difference in this between the plentiful and the scarce. Okay? So, this is the position of Malik in general, the chosen opinion of Ibn Hazm, Ash-Shawkani, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, into its accordance to the position of Islamic Fiqh Council of the Muslim World League. Okay. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? So walang duda, sa tuwing ang pagbabago sa kalikasan ng tubig na najis ay nawawala at naglalaho sa anumang paraan, kahit nasa makabagong paraan, kung gayon, ito ay dalisay. Okay? At walang pagkakaiba rito sa pagitan ng marami at kakaunting tubig. So, ibig sabihin, kapag nalinis na ito, yung tubig na marumi, nahaluan ng najis, tapos ito ay nilinisan o kinuha o tinanggal sa anumang kaparaanan ng pagtanggal, moderno man o makalumang pamamaraan, at totally nawala na yung najis nito, din yung tubig na yun ay babalik sa hukom, yung original na hukom nito na walang iba kundi ay dalisay. So nangangahulugan, pwede mo siyang pangudo at pwede mo siyang pangligo mga kapatid sa panampalatayang Islam. Walang duda, maraming paraan ng tulad ng yun, distillation,
Diba? O kaya sabihin natin paghalo ng mas marami ang tubig hanggang sa mawala yung tinatawag na bakas ng najasa o anumang katulad dito. Okay? So, ibig sabihin, hanggang sa may manubalik yung kanyang original na amoy, original na kulay, at saka original na lasa. Malinaw? Na kung kaya, hahatulan ito kung ano yung kanyang original na sabihin natin ng hatol, which is ito ay na tahir. So, gaya ng nangyayari sa ilang modernong pabrika, halimbawa sa paggawa ng tubig na dumadaloy tungo sa tubig na maiinom, sa pamamagitan ng kimikal na paggamot at sterilisasyon ang tawag dyan, sa pamamagitan man ng electrolytic deposition, no? Or aeration o paggamit ng chlorine, no? So, ang mga humahawak ng pananaw na ito ay naglagay bilang isang mahigpit na kondisyon ng kumpleto at ganap na paglilinis ng tubig upang ito ay bumalik sa kanyang orihinal, natural na kalagayan ng walang palatandaan ng najasa, ito man ay sa amoy, lasa o sa kulay. Ang pangunahin, pangalawa o bahagyang proseso ng distillation ay hindi sapat kung mananatili ang anumang bakas ng nasabing najasa. Mas gusto din nilang iwasan ang naturang tubig pagdating sa pag-inom kung maaari. So pagdating sa pag-inom, wag mong gamitin yun as much as possible. Pwede mo lang siyang gamitin pang ligo at pwede mo siyang gamitin pang wudu. Pero yung pag-inom, ibang bagay naman yon. Kasi tandaan natin mga kapatid, may mga bagay na pwedeng inumin, pero hindi mo pwedeng pang wudu. Halimbawa, juice. Pwede siyang inumin, pero hindi siya pwedeng pang wudu. May mga bagay na pwedeng pang wudu, pero hindi pwedeng pang inom. Okay, so magkaiba. Huwag nating imikos-mikos yan. Tulad ng mga nalalaman ninyo sa pagpunas ng medyas. Okay? So upang mapangalagaan ang kalusugan ng isang tao at maiwasan ng pinsala at upang maiwasan kung ano ang kasuklam-suklam sa paningin ng isang tao at ang mabuting karakter ng isang tao ay maaring mawala kapag ginawa ito. Okay? So yun mga kapatid na. So ito ay, kumbaga, ito ay agreed ng, of course, majority sa mga ulama na kagaya ng mga Maliki scholar. At ito ay opinion mismo ni Sheikh Ibn Hazm Ash-Shawkani rahimahullah. Now, merong remarks si Shawkani rahimahullah sa bagay na ito. Sinabi ni Mama Shawkani, sa nasabi ko, ipinakita namin sa iyo na ang tubig ay dalisay o tahir at nagpapadalisay o mutahir at hindi ito narurumihan maliban sa pagbabago ng ilan sa mga katangian nito nang walang pagkakaiba sa pagitan ng kaunti at saka marami. Ang kaunting tubig na ito ay hindi magiging marumi sa sandaling mangyari ang pagkakaroon ng najasa sa mga ito, maliban kung ang ilan sa kanilang mga paglalarawan ay nagbabago, ayon sa kung ano ang tunay na madhab at ang matimbang na opinyon. Kung ang estado ng maliit na halaga nito ay nagbabago, ito ay nagiging mutanajis. At kung ang pagbabagong iyon ay nawala kapag ito ay nagsama-sama, ito ay nagiging dalisay sa pagkawala ng pagbabago. Hindi alintana kung ang estado ng pagkakaroon nito ay marami o hindi. Ang layunin na siyang batayan sa kadalisayan ay walang iba kundi ang paglaho o pagbabago. So, ibig sabihin, once na kapag totally nawala yung tinatawag na pagbabago nito, which is yung amoy, yung kulay, yung lasa, totally nawala. So, ibig sabihin ay tahir. Tahir siya. Pero kapag mayroong kunti lamang, okay, kasi nga, siyempre, pag nilinisan mo siya, tapos hindi totally na talaga nawala yung kanyang sabihin nating ang tawag dyan is mutanajis. Okay, dapat nating malaman yung tinatawag na yung baitang, no, from tahir, which is mutahir. Okay, di tayo. From tahir to mutahir, tapos mutanajis, pababa siya ng pababa, parang spaghetti lang, no? Mutanajis tapos najis. Tahir, ito na yung pinaka-highest level ng purity talaga. Okay? Ibig sabihin, pag sinabing tahir, pwede mong inumin, pwede mong tinatawag na pangdalisay. Mutahir, ibig sabihin, pwedeng pandalisay, pero hindi pwedeng pang-inom. Okay? Ang tawag dyan, mutahir. Tapos, mutanajis. Ang mutanajis, ito yung nahaluan ng najis, pero hindi magiging najis. O, hindi pa siya najis. Okay? Mutanajis lang. So may mga pagkakataon na pwede pa siyang sabihin natin na pwede pa siyang gamitin panglinis. Okay? Kasi hindi pa siya najis. Hindi pa siya totally najis. Okay. Ang mutanajis, ito yung mga halimbawa, yung nga, sinasabi natin kanina. Di ba? Okay, natalsikan ba? O di naman kaya nilinisan mo yung najis. Tapos, pagtapos malinis na ito, mayroon pang kunting amoy na natitira.
So, bali, wala na yung bakas ng najasa, ang matawag dyan mutanajis. Alinaw? So, alimbawa, ikaw, pure ka, pero nahaluan ka ng dumi, hindi ibig sabihin ng jis ka, ang tawag sa iyo mutanajis. Okay, yung mukha mo mutanajis kasi may tae. Mga ganun ba? Pero hindi ka najis. Okay? Yung najis, ito din sukdulan talagang madumi. Alam mo, yung epot mo, okay, yung ebak mo. So, yun, talagang totally najis yun. You know? Pero kapag hindi ka pa naghugas, ang tawag sa iyo ay mutanajis. Para pag naghugas ka na, ang tawag sa iyo ay tahir. Okay, tahir mo tahir. pag ganyan, habang ikaw ay ano, mutanajis ang tawag dyan. You know? So, dapat yung malaban yung level ng sabihin nating ano. Okay. Okay, sinabi ni Sheikh bin Baz rahimahullah, meron siyang remarks, kung ang tubig ng dumi sa alkantarilla o imburnal ay dinadalisay at walang bakas ng najasa ang nanatili sila sa lasa, kulay o amoy nito, ito ay magiging dalisay, kahit pa imburnal. Ano yun? So kapag ang imburnal nga, di ba? Yung malimbaw, yung bunga nga, mukha na ang amoy imburnal. Okay. So yan yun ha. So magiging tinatawag na dalisay. Always remember that, no? Kapag nawala talaga itong sabihin natin at yung najasa at nanumbalik yung kanyang tatlong katangian. Sinabi rin niya kung ang tubig sa alkantarilla o imburnal ay aalisin sa pamamagitan ng modernong mga technical na pamaraan mula sa dumi na naganap dito, pagkatapos ay posible na hatulan ito bilang dalisay alinsunod sa pagkawala ng illah. O alam natin yung sabihin ng illah, yung dahilan ng naging dahilan ng bagay na ito. Yun ang illah o justification. Again, nagbigay ng remarks si Sheikh Uthaymin rahimahullah sa bagay na ito. Sabi niya, kapag ang pagbabago sa maruming tubig ay inalis, ito ay nagiging dalisay sa anumang paraan. Okay? Sa anumang tinatawag na paraan. Siya ay tinanong tungkol sa hatol sa pagdadalisay ng tubig na kontaminado ng mga dumi hanggang sa ang tubig ay bumalik sa dalisay at walang nakapipinsalang amoy at hindi naapektuhan ng lasa at kulay nito. Sinusumagot si Sheikh Uthaymin, sabi niya, sa kaso ng makabagong pamamaraan ng pagdadalisay ng tubig na nag-aalis ng kontaminasyon nito sa karumihan hanggang sa ito ay magbalik sa dalisay at walang nakakapinsalang amoy at inaalis ang epekto nito sa lasa at kulay, ligtas ang kinalabasan pagdating sa kalusugan. Sa kasong ito, walang duda pagdating sa kadalisay ng tubig. At ito ay pinahihintulutan na gamitin ito para sa paglilinis at ng tao, pag-inom, pagkain, at iba pang mga bagay. Dahil ito ay naging dalisay dahil sa pagkawala ng mga bakas ng karumihan sa lasa man, amoy man, at kulay man. Okay? So yun yung mga kapatid ha. So dapat malinaw ang pamantayan sa bagay na ito. So walang tanong dito. Malinaw yung issue na ito. So, tandaan lang natin yung very important three definition, three sabihin natin na katangian na tubig para manumbalik yung kanyang pagiging tahir. Okay? Ibig sabihin na kailangan bumalik ang kanyang yung kanyang kulay, yung kanyang lasa, at yung kanyang tinatawag na amoy. Malinaw? So, bilang batayan, tahir, ibig sabihin pure. Actually, ang tahir ay isa sa mga pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o katangian niya. Okay, siya ay tinatawag na tahir. Okay? So, walang doon. Huwag lang magpangalan ng najis or mutanajis. Okay. Pwede rin, no? Gawin natin yung team ng basketball, najis team or mutanajis team. Okay. So, ito ay dahil sa mga sumusunod, mga kapatid, no? Ito yung batayan. Una, tunay na ang hatol kapag napatunayan dahil sa dahilan o illa, ito ay maaalis kapag ito ay nawala at ang hatol tungkol sa karumihan ng tubig ay umiikot sa kahulugan nito. Pagdating sa pagkakaroon nito o hindi, nangahulugan kapag ang karumihan ay naroon, ang hatol nito ay tatatag at kapag naman ito ay nawala, sa anumang paraan ang hatol nito ay wala rin. So, let us educate you. I will educate you about the fiqh, no, regarding sa tinatawag na illa. Napakahalaga nito, mga kapatid, no? Illah. Di ba nasabi natin yung tinatawag na illah sa fiqh? Illah. Pananahilan. Okay? Ibig sabihin ay justification. Okay, sabihin na reason. Anong reason kung bakit ganito, kung bakit ganyan? Anong reason kung bakit bawal ito at bawat ganyan? Halimbawa yung alak. Anong dahilan kung bakit bawal ang alak? Ha? Dahil sa ito ay
Nakakalasing. Okay? Ibig sabihin, muskir, no? Muskir, ibig sabihin ay nakakalango or nakakalasing. So tandaan natin na yun yung illa kung bakit bawal ang tinatawag na alak. Kaya nga't nakalagay sa hadith na kullu muskirin khamrin. Okay, lahat ng nakakalasing o nakakalango ay ituturing na alak sa pamantayan ng Sharia. Kahit pa hindi lang banog, kahit pa tinatawag na bundador. Okay? Binago lang yung pangalan. Sabi na, hindi naman alak yan pero pag ininom mo, nakakalasing. Ibig sabihin, pangalan lang ang binago. May mga ganyan mga kapatid natin, binago lang yung pangalan ng birthday. Amon Jadid o Amon Okay. No? Illa. Sorry. Illa, Reason. Yan ang illa. So, lahat ng bagay na ipinagbabawal, mayroong tinatawag na illa. Lahat ng bagay na ipinahihintulutan, mayroong illa. Either yung illa na ito, nakasaad mismo sa teksto ng Quran or Hadith, o either hindi nakasaad. Pag hindi nakasaad, yan ay according sa pangunawa ng mga scholar, analyze ng mga scholar, study ng tinatawag ng mga scholar. Pero kapag nakasaad sa Quran at sa Hadith yung dahilan ng pagiging bawal at pagpapahintulot, ibig sabihin, yun mismo yung tinatawag na illa. Okay, for example, yung alak, ang illa nito ay walang iba kundi tinatawag nakakalango. Kaya nga, ang nabidh, yung nabidh, alam mo yung nabidh? Yung nabidh, ito yung para siyang sa atin parang tuba, no? Kapag ang nabidh sa atin na tawag na sa pamantayan ng mga Arab, kapag halimbawa ang isang grapes o mga prutas sinaluan ng tubig. Tapos ito ay nanatili ng ilang panahon. Okay? So parang magiging parang tuba sa atin o ano pa man katulad nito na hindi siya umabot sa ng alak. So, actually ang suka, halimbawa, kasi ito ngayon suka. Iba yung suka sa nabidh, tandaan natin yan. Okay. So, actually may mga stages yan. Suka, ganito yan alak, o ano ba? Alak dito, nabidh dito, suka dito. Di ko alam paano yung stage, paano hanggang saan. Fermentation. Tapos may stage kasi. May stages yan. Kung sa tuba man yung ugaling sa inyo, tuba. Tapos Malog pa yan, Pinoy at siya magbahal. Pagkatapos ng bahal, pang tatlo, suka na. So, halimbawa tulad na ngayon, maganda yung example na yon, yung itlog, yung egg. Yung egg, bago mapunta ng sabi natin ng balot, Penoy muna. Hindi Pinoy kasi Pinoy, ikaw yun, Penoy. Okay? Then papunta ngayon sa tinatawag na manok. Okay, egg, no? Huwag natin, saan nagmula yung itlog, alam mo talagang nauna. Ito na, i-apply natin yung illa sa usapin na ito. Okay, now, dito muna tayo sa tinatawag na nabidh. Now, bakit bawal yung alak? Bakit bawal yung tinatawag na alak? Kasi nakakalasing. Kung ang illa na ito ay matatagpuan sa nabidh, ang hukom ng nabidh ay katulad ng hukom ng alak. Malinaw? Kaya mahalaga ang illa. Okay, malinaw? Kaya dito may a-apply ngayon yung tinatawag na qiyas. Malinaw? Qiyas. Yung analogy. Hindi mo pwedeng i-apply ang analogy na hindi mo alam yung illa, yung reason, yung sabab, kung bakit ganito at bakit ganyan. Sa Bisaya, pataka kalagyaw-yaw. No? Malinaw? Okay. Kaya pag hindi mo alam yung Sharia talaga, mikos-mikos na yung kaalaman mo. Okay. Tuloy nito, ang nabidh, kung, halimbawa, tanungin ko kayo ngayon, yung illa ba sa pagbabawal ng alak ay matatagpuan sa nabidh o hindi? Anong hindi? Subukan, nakainom ka na ng nakalalasing yun. Yung nabidh. Okay, ano siya muna? Yung tuba sa atin. Basically, ang tuba ito, nabidh sa atin nila, nakalalasing walang duda.
Walang duda. Tatlong mga puter na Oh, di ba? May mga pulutan pa. Kahit pa halimbawa, sabi natin, ibahin natin, hindi natin gawin na bid. Yung pasas. Pasas. Grapes. Now, ang tanong, ang pasas, ang illa ba sa pagbabawal ng alak, which is nakakalasing, ay matatagpuan sa pasas o hindi? Sometimes, mag-ingat tayo. Pero ako mismo personally, sa dami kong kinain na pasas, nalasing ako. So, ibig sabihin, kapag hindi pa dumating sa antas ng nakakalasing, pwede pa yun. Okay, halimbawa, 2, 3 pasas tama ang kinain mo. Pero kung 5 plastic na yung kinain mo, kapatid, subhanallah, ay talagang malalasing ka talaga. Kaya nga't lahat ng sobra ay bawal. Maliban naman sa pag-aasawa. Ang 4 lang yan. Okay? So, yes. Kayong anak, kalahati ng buti, pwede kasi di ko manalasing. Hindi, kasi, good question. Ang alak mismo sa kanyang sarili ay nakakalasing. Kasi original pa ito kasi pasas. Yung pinanggalingan is pure. Samantalang yung alak na inin mo, kahit konti, alak na talaga yon. Good question. Magandang yan. Observation yan. Parang babo yan eh. Ay, konti lang pala yun. Kakainin ko na. O yung baboy mismo, itself mismo is haram. Ganun yung tinatawag na khamar. Okay, yung khamar ay walang duda. Yung khamar mismo, kunti man o tinatawag na malaki, haram yun. Kahit pa, hindi nakakalasing. Ang itong hindi nakakalasing sa ibang bagay na ang original ay pure. Okay. Ito suka. So, kapag napunta na itong nabi, pag nawala na ito, mapupunta sa suka. Right? Kapag napunta na sa suka, magiba ang rules, ang hukom sa Sharia. Kaya naman ang suka, ito ay allowed. At mismo ang suka ay pinuri mismo ng Propeta Muhammad sallam. Okay, bagkos in-encourage siya yung mga nagluluto na lagyan ng suka dahil ito ay mayroong tinatawag na baraka. Okay? So, now, regarding sa tanong ni brother na actually, ilang beses na naitanong yan sa atin, yung mga nagluluto, tapos nilagyan ng sabihin natin ng alak, yan ay nagkaroon ng different opinion sa mga scholar. Pero mas mainam kung gusto nyo ligtas na opinion, huwag nyong gawin yun. Kasi hindi man nakakamatay yan. Na hindi man nakakamatay na kapag naglagay ka, pag di ka naglagay, mamamatay ka. Okay? Yung nabid ngayon. Kasi nga yung nabid ay, yun nga, mas may, mamay ka na lang kaya na para walang issue. Para walang issue. Mahilig sa... Nakakalango. Muskir. Muskirin. Ibig sabihin, muskir ay nakakalasing, nakakalango. Okay, malinaw yun? Yes. Yung ba Ustad, di ba, kapal pa siya tuhog kasi, sabi nung iba, gamot pa kasi hindi pa siya nakakahilo kapag umuwi. Kasi galing pa sa juice ng ano yan eh. Pero pag nilagyan ng tuhog powder yun na yung nakakahilo. Yun na ano. So, of course, ibig sabihin, may level talaga yan. Kapag galing yung parang pure pa na ano, something like that, na yung parang katas pa siya, diba? Kasi katas ng niyog ba yun? Katas ng niyog. Kasi ang walang duda, anumang galing sa tinatawag na halaman is pure. Bagkos ito ay tinatawag na halal. Pero kapag nagbago na nga yung bagay, at kapag dumating na sa puntong nakakalasing, ay bawal na talaga yun. Nilagyan ng tuhog pa, Doon na yun. So yun yun. Pag binago mo, so maganda yung ano na yun. Actually maganda yung observation na yun. Kasi kung ang sabi kung ang katwiran, kung sinasabi ang katwiran, kapag di pa nakakalasing ay pwede bang i-apply yung rules na yun sa alak mismo? Pero Ustaz, meron din Hindi pwede. Kaya dapat you have to understand or you have to comprehend, no? The rules ng mga pamantayan ng Sharia. Okay? So, hindi pwede. Kasi mismo yung alak, maliit man ito, sabihin natin ay, malaki man, o marami man, o kaunti. Now, regarding dito, regarding sa, sabihin natin balot. Okay, yung egg pa, which is walang duda, halal. Yung penoy is halal. Kasi alam natin, di ba? Pagdating sa balot, haram talaga yun. Haram na. Kasi bakit? Ano yung illa? Ano yung illa kung bakit mayroon siyang sabihin natin ay bawal? Kasi nga may buhay na nasa loob. Tapos pinatay mo. Di ba?
Walang duda. So mayroong maita. Yung dugo at Ang maita ay pinagbabawal. ano? Hindi dugo yun. Sisiw talaga. Hindi matatawag na balot kung walang sisiw. May fetus ba? Oh. So minsan may buhay na. Malinaw? So para maging halal yun, hintayin mong lumabas, katayin mo. Okay? So yun mga kapatid sa panampalatayang Islam. O mayroon kayong business dyan? Bakit ang gulo-gulo nyo dyan? Ano yon? Sa paulaw ng balot. La hawla wala quwwata illa billah. Balot na nga yung... Subhanallah. Para sabi na, Ustaz, bawal ang baboy. Yung sabaw ng baboy. Okay? Okay, pangalawa na katwiran kung bakit paano tayo mga kapatid, kung binago ng pisikal na najasa ang mga katangian nito o katangian ng tubig, ang pangalan ng tubig kung saan binanggit ang hatol na iyon ay walang bisa. At ito ay napalitan ng ibang pangalan na tumutukoy sa kung ano ang pinahihintulutan at dalisay, kaya hindi ito marumi o ipinagbabawal. Bagkus ito ay nagiging ibang bagay na may ibang pasya. Ang mga paghatol ay para sa mga nagpangalan o katawagan, at ang mga pangalan o katawagan ay nasa ilalim o sumusunod sa mga katangian. So ito'y mahalagang prinsipyo sa Sharia, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kahit magbago yung pangalan ng isang tao, nung isang bagay, okay, pero hindi nagbago yung katangian nito, bawal pa rin yun. Halimbawa, ano yung mga bawal sabihin natin? Halimbawa, yan natin yan. Ngayon, ito i-apply natin sa mga nangyayari sa mga kapatid natin, no? Halimbawa, yung birthday. Birthday. So sa isa malang duda, walang pwede mag-argue na ipinahintulutan sa Islam yan. Wala man. Wala. Kailanman. Ang sino mang nagsabi na pinahintulutan ng birthday celebration, wallahi, okay, siya'y ligaw na. Siya'y ligaw. Kahit pa sinasabi na siya'y tinatawag na sabi natin maalam. Okay? Walang duda, mga kapatid. Ito ay pinagbabawal sa tinatawag na birthday. Walang duda. Birthday, wala din naman bawal yung birthday. Pero yung celebration, doon bawal. Nagsiselebrate ka ng kapanganakan mo. Okay? Hindi sa takdaw Kahit pa kasi ang layunin. Nandun yung intention. Nandun tinatawag na layunin. Kahit halimbawa advance or late, pero yun ang intention mo eh. Inamalubin niya at babalik ka doon sa pamantay ng Sharia. ginagawa kasi ng amo ko, pagdating ng kaarawan nila, Bago, para makaiwas daw. Ang tanong, nakaiwas papunta doon sa pader. You know? Ayan eh, limawa. Babagoy lang yung pangalan. Eid Milad. oh, yan. Ha? Mas hindi yan. Parang mayroon Outly yan. So, sabi sa, ang pamantay na Sharia, kahit pa binago yung pangalan o katawagan ng isang bagay, pero nanatili yung katangian nito, ang hatol ay doon sa katangian at hindi sa pangalan. Ninaw? Yan ang pamantayan, mga kapatid. Kailangan doon, yun yung hatol doon. Yung katangian, kaya sa business, halimbawa sa business, magbago man ang pangalan, halimbawa dati ay M Global, okay? Ano yung di ba? Magbago-bago man yung tinatawag na sabi natin registration name. Magbago ba? O Trantro, ano pa man. Magbago-bago man yung mga pangalan, pero same pa rin yung pamamaraan ng kanilang transaction. Nalabag sa batas ng Sharia, same pa rin yung hatol. Okay? Okay? So tandaan nyo yan, mga kapatid sa panampalatayang Islam. May mga Muslim na imbes na mag-birthday sila, nagsasadaka sila, nagpapakain. Pero hindi niya sinasabi na birthday. Sadaka lang, nagpapakain sila. So bakit niya siya magsadaka kung hindi pa dumating yung birthday niya? Tumutubo siya ng pagkain. Ay, pa rin yung, yun nga. Ginaganon-ganon lang eh. Kida-kida, ano? Pero hindi niya pinaalam. Ang Allah nakakaalam. Hindi nga pinaalam. No, ikaw, kung halimbawa, biktima ka ng gano'n, walang problema sa'yo. Nakikain ka lang eh. Hindi mo naman alam eh. Bawal pa. Okay, walang problema sa'yo, kapatid. Kasi hindi mo naman alam yung intention niya. So, walang problema doon. Ang ano doon, yung sa kanya, siya yung mananagot sa kabilang buhay, hindi ikaw. Okay, kaya pag halimbawa, dumating sa'yo pagkain, huwag mo nang tanongin, saan galing yan?
Okay? O dumating nga mismo. Walang problema. Kahit, sa totoo lang, kahit alam mo at batin mo na birthday, galing ng birthday, pag hinatid sa'yo, tanggapin mo. Ayun matid, problema kapag umatid. Iba kasi yung usapan rules ng umatin ka doon sa hinatiran ka. Magkaiba. Magkaiba yung rules. Alam mo nung alis ka na. Yes, mas mainam. Yeah, kapatid, inamalamalubin niya, pero kailangan ng pamantayan. Sabi mo, alam mo yung pamantayan, minsan na misunderstand, na abuse at na misuse yung pamantayan, yung hadith na inamalamalubin niya. Minsan ginamit ito ng walang kapararakan. Ginamit ito sa maling tinatawag na paggagamitan. Halimbawa, okay, sabi mo, punta ko, in-invite ka ngayon sa tinatawag na birthday. Pumunta ka doon. Sa intention mo, Ustaz, magdadawa naman ako. Dadawa. Parang isang halin tulad nila uminom ng alak Tapos sa inuman sila ng alak, papunta ka doon sa ng alak kasi badadawahan mo. Ang da'wa, okay, merong suitable place, merong suitable time, merong suitable tinatawag na sabi nating na pagkakataon. Tandaan, hindi lahat pwedeng i-apply yung da'wa. Tandaan natin yan. Okay? Tadawan mga lasing, ano yan? So bawal yung mga kapatid So yun yun. Sa birthday, may strategy sila kasi Ustad Bukhari, nagating kami ng kala natin anong tawag doon yung i-offer mo yung unang anak mo yung santo? Akika. Akika. Yung pala birthday. Walang problema. May mga pagkakataon na ganyan. Halimbawa, binimbitahan ka. Akika. Siyempre, pupunta ka dahil sa akika kasi alam mo yung tinatawag na akika. Pagdating mo doon nakalagay, happy birthday, ganito, ganyan. Ay, Ustad, may akika nakalagay. Ay, akika tapos sinabi sa birthday. May birthday ulit. Wala kang pagkakasala doon. Wala kayong pagkakasala. Kaya sabi ni Ustad, naisipag tayo. Okay? So yun yung pamantayan. I-apply natin ang sa tawag tubig na ito. Malinaw? So i-apply natin ang pamantayan na yun, mga kapatid. No? Ay walang duda pagdating sa bagay na ito. No? Ano yung pagkakataon na hinuhusgahan yung pangalan at hindi yung katangian? Kasi kanina, pag bago-bago man ang pangalan o katawagan, pero yung katangian ay nandun pa rin, hatol ay parihas. Ano yung mga pagkakataon ng baligtarin natin? Na kung saan hinuhusgahan yung pangalan, hindi yung katangian. Duway. Halimbawa. Sige nga, magbigay kayo ng halimbawa. Huhusgahan yung pangalan at hindi yung katangian. Ano okay? Sige nga, paano nga? That's another issue naman yun. Okay? Anyway, yung katawagan sabihin, ano man ang katangian ito, pero yung kanyang sabihin natin pangalan, doon natin husgan yung kanyang pangalan. Hindi sa katangian niya. Halimbawa mismo, pangalan nyo. Pangalan. May pangalan mismo na bawal talaga. Mayroon ako sa bisita na company. Tapos, pinangalan niya ang kanyang sarili, hindi ko siya ng pangalan sarili niya o tinatawag na iba, Abdul Jakul. Astagfirullah. Sabi ko, bakit mo bang ibig sabihin ng Abdul? Astagfirullah. Di ba? So yan yun, subhanallah, kapatid, medyo biro yun, pero sa lapastangan yun sa tinatawag na Sharia, bagos shirk yun. Shirk yun. Ibn halal o ibn haram. Hamama. Alam mo isa ng hamama? CR. Hama. Pwede rin hamama. Yun yung dove. Pangit naman ba hamama? Mukha siyang CR. Dajjal. O sige sa Dajjal, sinungaling. So mga ganyan, pangalan, husgahan mo, kahit yung kanyang katangian ay magmabuti, pero yung pangalan niya hindi maganda, sa Sharia, bawal yun.
Okay? Pangalan mapanghi, pero nakabot. Oh. So may mga pangalan sa Sharia na kung saan ipinagbabawal na kailangan palitan at may mga pangalan naman na sabihin natin ay mainam at kapuri-puri. Okay? Sabihin ng Abdul Malik. Abdul Malik, Abdul Malik, Abdul Malik. Ha? Abdul Malik? Abdul Mani. Mas Al-Mani. Abdul Manan. Pero Mani, hindi mapangalan ni katangian ng Allah yun. Ang Mani, subhanallah mo sabi ng Al-Mani. Sperm yun. Uy, tada ko na tayo sa ano, Mani na talaga yan? Hindi pwedeng ano? Hindi pwedeng beans? Okay. Pang-pito mga kapatid. Palayo na tayo ng palayo, ha? May palayo pa nga, alipin ako ng pag-ibig mo. Alipin ang asawa. Alipin ka ng asawa mo, kawawa ka. Sino pa lalaban sa asawa? Bro, baka may gusto. Ikaw na nga rin tayo. Hindi na. Siga yan. Siga sa akin. Siga Siga na ba? Magkasama ulit kayo. Okay. Pang-pito mga kapatid, pag-usapan natin, al-mukhtalitu bitahirin ghair mumazij, na kung saan ito yung water that is mixed with an insoluble pure substance. Okay? Nang ibig sabihin ito mga kapatid, no, tubig na hinaluan ng hindi natutunaw na purong sangkap. Okay? Hindi matutunaw o natutunaw na purong sangkap. So if water has been changed due to fat, dahil sa taba, no, pieces of camphor o ambergris or any other substance that is not soluble in water nor breaks up in it, then the water is purifying. So this is the position of the majority, Hanafis, Shafi'iyah, Hanbalis, and it is an opinion of Malikis. Ang ibig sabihin, kung ang tubig ay napalitan dahil sa taba, mga piraso ng alkampor, mga ambergris, o anumang iba pang sangkap na hindi natutunaw sa tubig na o nasira rito, kung gayon, ang tubig ay tahur. Sabi malinis. So alimbawa, ang alkampor, no, kapag nahalo doon sa tubig, walang duda, ay talagang hindi natutunaw talaga ang alkampor. Di ba sa nalulusaw? Okay? So ito ang posisyon ng karamihan ng mga scholar mula sa Hanafiya, Shafi'iyah, Hanabila, at ito ay opinion mula sa mga Malikiya. Ha? Tahur. So pag, of course, kapag pure substance ang nakahalo na hindi natutunaw. Okay? Ano yung matutunaw? Yung? Mayaring matutunaw, pero mahabang proseso, mahabang ano yan. Siguro mga ilang weeks yan bago matunaw. Ang tinutunaw dito, ang tinutukoy dito yung agad-agad na hindi natutunaw. Mayinaw. Pag nahaluan, halimbawa, kahit nga yan mga bagay na ano, pag nahalo matutunaw, kalaunan matutunaw. Pero yung unang salpak, hindi pa, pangalawang araw, tatlong araw, hindi pa. So ano mangyayari dito mga kapatid? So ito ay magiging tahur pa rin, no? So anong dahilan? Ito ay dahil sa una, ang isinaalang-alang ay ang pangalan ng tubig ay nanatili at ang nakahalo ay malinis at puro at walang halo. Na kung saan hindi nag-aalis sa pangalan ng tubig. So ibig sabihin, hanggat hindi naaalis sa pangalan ng tubig, so ito'y manatiling tubig. Linaw? Hindi na siya magiging alkampor. Natalis halimbawa yung sabon, kapag hinalo mo dun yung sabon doon sa bumubula siya, hindi na siya nagiging tubig. Nagiging, ano na siya? Nagiging panlaba. Anong tawag doon? So halimbawa yung chlorine, halimbawa, hinalo mo, halimbawa, nang sabihin natin maraming chlorine, mas marami pang chlorine kaysa doon sa tubig, nagiging chlorine na siya. Pero kapag kundi lang yung chlorine, di ba? Hindi nakaka-apekto ito. Okay? So pangalawa, ang mga bagay na ito ay hindi nahahalo sa tubig,
Halimbawa, ang langis ay lumulutang sa itaas na bahagi ng tubig, kaya ang pagbabago nito ay isang pagbabago ng juxtaposition o pagkakahanay, hindi sa sukdulang paghahalo. Kaya naman, ang mga bahagi nito ay hindi pinaghalo sa loob nito at ang pagbabago dahil sa kalapitan o mujawara ay hindi nag-aalis ang kadalisayan ng nito at walang pagkakaiba sa mga kalapitan kung ito ay hiwalay sa tubig o karugtong ng tubig. So, ibig sabihin, tulad ng, yun nga, yung halimbawa, di ba makikita natin kapag hinaluan yung ng langis ng tubig, makikita natin siya, although nakahalo, pero hindi siya totally nakahalo. Kasi nakahiwalay siya. Nagkarugtong, nagkadikit, kumbaga. Di ba? Na kung kaya, yung tubig na yun ay manatiling dalisay. Pwede mong tanggalin yung nasa ibabaw. Similarly, ganyan din kung anumang nakahalo, bago ng mga bagay, especially yung mga solid, ay hindi nagbibigay ng pagbabago doon sa mismong pangalan ng tubig. Manatili siyang tinatawag na tubig. Okay? Sa walang problema, nagamitin ito sa tinatawag na panlinis. No, makikita mo, napakadetalyado ng fiqh. Kahit yung mga bagay na ito ay sobrang detalyado na talaga yung pagtatalakay, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay, pangwalo. Ano yung pangwalo? Para matapos na tayo dito. Okay. Water denatured with a pure substance, due to mixing the pure substance, with a pure substance, substance. that's difficult to get away from. Okay, that is difficult to keep Get away. it away from. Okay. So ito, mga kapatid, no? Sa Arabic, al-mukhtalitu bi-tahir yashukku as-sawnu al-ma'i'an. Ang ibig sabihin, nagbago ang tubig dahil sa paghahalo sa isang, hindi pala yon, tama. Okay, sa isang purong sangkap na mahirap tanggalin ito. Okay, mahirap tanggalin. So halimbawa, nagbago yung tubig dahil sa paghahalo ng mga purong sangkap, na yung sangkap na nakahalo mahirap alisin, mahirap ihiwalay, mahirap tanggalin. Pero nagbago na yung tubig. Okay? Pwede mo nang alisin yung, madali mang alisin yung ebak. Pag nasa loob ng tubig. Pag nasa loob ng pwede, filter mo. Oh. Okay? Ano yung mga halimbawa ng mga kapag nakakahalo na sa tinatawag na tubig na hirap alisin? Ha? Chlorine? Ano pa? Bukod sa chlorine, ano pa? Yung physical, hindi yung, especially yung mga solid, na mahirap talagang tanggalin. Sulit nga, tapos isada. So, kung ang tubig ay nagbago dahil sa purong sangkap na mahirap tanggalin at alisin, kung gayon ay ang tubig na ito ay dalisay pa rin. So, ano yung mga halimbawa, kapatid? Tulad ng tubig na nagbabago dahil sa mga damong tumutubo rito. Mga damo, di ba may mga tubig na natili yung mga damo, ang hirap tanggalin nun. Dahil sa damo na yun, nagbabago yung nababago yung tubig. Dahil doon sa damong tumutubo rito. Okay? Water leak. Ah? Live bar, nakalo sa tubig. Ang talinong bata ka. Okay. O di naman kaya, huwag ka lang pumunta sa live wire doon para hindi ka matigok. Okay. O mga dahon ng mga dahon ng puno na nahuhulog dito. Di ba maraming to binakusan, maraming mga puno, tapos napakahirap tanggalin, isa-isahin mo tanggalin yung mga dahon doon. O yaong tubig na nagbabago dahil sa isang bagay na hindi maihiwalay sa kinalalagyan nito o pinagdadalo yung lugar. O pagbabago na nagaganap dahil sa dinadala ng batis ito ang mga sanga at dayami, halimbawa. O kaya mga lumot. Mga lumot. Okay? Nagkaroon na ng lumot, mga kapatid. So bukod dito, ito ay tubig na nagbabago dahil sa lalagyan nito kung ito ay mula sa balat o tanso. At isang modernong dahilan ngayon ay ang tubig na dumadaloy sa mga white water pipe at saka gripo. So yun. Ito yung mga sanggap, di ba, yung nakahalo na mahirap talaga tanggalin. So walang duda, nagbago man ng tubig, pero ang nakahalo doon is pure substance.
Yung mga pure substance na ito, mahirap talaga tanggalin, bagamat na bago yung kanyang tinatawag na amoy, yung kulay, yung lasa, walang duda, ito pa rin ay pwede. Pwede. Magiging tahur ang tinatawag na bagay na ito, inshallah. Kaya pwede, halimbawa, may lumot. Di ba may mga ganun, tubig na nilumutan na, tapos naiba na yung amoy? Di ba? So, pwede mo siyang gamitin pa rin. Okay? Pero kung mayroon ka namang ibang opsyon, ibang mga bagay, tulad sa amin, may yung gripo namin, si Bayaw, Fawaz, nandun sa, nakarating doon sa lugar ng papa ko, yung bumba nila doon, yung puso doon, puso negro doon, ng ibang amoy, grabe. Naamoy mo yun? Okay? So, pwede siyang gamitin. Okay? Naano mo doon yung sa Panabo? Meron lang nalawa sa may bukal sa mga italayo sa dagat ng bukal. Ay, iba naman yun. Yung sa bahay mismo, yung ano nila, yung puso negro nila doon, iba yung amoy? Ustad, baka may natural gas doon. Di ba? Pero, hindi mo siya pwedeng inumin, pwede mo siyang gamitin panghudo. So long na yung pure substance ang nakahalo doon. At mahirap talaga tanggalin at paghiwalayin. Okay? So bilang katibayan, una ay ijma. Ito ay pinagkasunduan, ay walang duda, ito ay sinipin Ibn Rushd, Ibn Qudama at saka Ibn Taymiyyah, yung tinatawag na bagay na ito. Okay, mayroong remarks si Ibn Rushd sa bagay na ito. Sinabi niya, sila ay nagkakaisang sumang-ayon na ang lahat ng bagay na nagbabago sa tubig sa pamamagitan ng isang bagay na mahirap ihiwalay dito sa karamihan ng pagkakataon, katotohanan na hindi ito inaalis ang kalidad ng kadalisayan ng tubig at paglilinis. Maliban lamang sa isang riwayah shadh na sumalungat sa tinatawag na ijma, at ito ay isinalaysay, okay, alam mo yung brackish water? May tinatawag na brackish water. Brackish water. Ang tawag sa anon is ma'ul ajin. Okay, ganito yan. Paliwanag natin ang brackish water, ha? Okay. Ma'ul ajin. Hindi ko lang sa Tagalog yung tinatawag na ano. Ang brackish water, ito yung mga tubig na nananatili siya para siyang, hindi naman siya stagnant, pero nanatili siya, mga kapatid, na hindi siya, na yung salt, yung salt niya ay hindi humantong sa katulad ng dagat, at yung pagiging tabang niya hindi katulad ng tubig mismo, payak na water. So magkahalo sa pagitan ng dagat at saka ng tubig, na yung tubig na yun ay brackish water na may konting alat, okay? Na hindi katulad ng alat ng dagat, at meron siyang tabang na hindi katulad ng tubig tabang mismo. Meron yan. Anong tawag? Ang tawag dyan sa English is brackish water. Ha? So, may mga ganyan pagkakataon, di ba? May mga ilog tapos may dagat, sa gitna. Ang tawag dyan is brackish water. Okay? So, sabi natin kanina, ijma ng mga scholar na ito ay pwede, tahir o malinis. Subalit mayroong sumalungat sa ijma. Alam mo sumalungat? Alam mo tayo, nagkasang-ayon tayo, ijma ang tawag dito. Tapos mayroong isa dito, yan, halimbawa sa kahiwalay. Against doon sa ijma. Okay? So sa Sharia, hindi pwedeng ikilingin yan. Hindi siya pwedeng tinatawag na ano. Hindi pwedeng, sabihin, hindi pwede na banggain mo yung tinatawag na katatagan ng ijma. Na samantalang nagkasundo na, tapos bigla kang sabi na, sasalungat ako dyan. Okay? So, balit yung tanatawag na ito ay iniugnay kay Ibn Sirin. Okay, Ibn Sirin, isa sa mga scholar din, na kung sasabi niya, hindi sumalungat siya sa ijma pagdating sa pagiging dalisay ng tubig na ito. Okay? At sabi niya, sa brackish water, sabi niya, ay hindi ako sang-ayon dyan. Sabi niya. Kasi nga yung brackish water, ibang sitwasyon. Kasi sa brackish water, usually kapag nandun ka, maghiba talaga yung amoy. Maghiba yung sabihin natin yung ano. Okay? Pero anyway, yan ay, kumbaga ay maanumalyang
Shadh, at hindi siya sabihin natin tinatawag na tinitingnan. Now, si Ibn Qudama ay nagsabi, hinggil sa hindi maiwasan at mahirap tanggalin tulad ng lumot, damong dagat, at lahat ng iba pang tumutubo sa tubig, ang parihong naangkop sa mga dahon, ano yun? Mga sabulfik, maingay talaga, no? Ang pariyong naangkop sa mga dahon din ng puno na nahuhulog sa tubig o dinadala ng hangin at itinapon dito, at ang mga patpat, dayami at mga katulad nito na iniaanod at itinatapon ng baha sa tubig, at kung ano ang mga nasa latak ng tubig tulad ng asopre, alkitran at iba pa, o ang tubig ay umaagos dito at nagbabago ito, o kung ito ay nasa lupa kung saan nanatili ang tubig, ang lahat ng ito ay walang anuman. Dahil ang ganitong mga kaso ay mahirap na ihiwalay o tanggalin, at wala tayong alam na hindi pagkakasundo-sundo sa pagitan ng mga scholar patungkol sa ganitong tinatawag na ori. Okay? Sinabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, kung walang pagbabagong naganap mula sa pinagmulan ng paglikha nito ng tubig o sa isang paraan na mahirap ihiwalay o tanggalin mula sa tubig, ay dalisay ayon sa napagkasunduan ng mga scholar. Okay? Sinabi rin ni Ibn na ganoon din mga kapatid sa pananampalataya. Ibig sabihin, yan, walang duda, ito ay tinatawag na ijma. Pangalawa, ang tubig na ito ay may tuturing pa rin na ganap na tubig o al-ma'u al-mutlaq. So ganun pa man, mayroong mga substance na kahalo dito, ma pa rin siya. Ma'ul mutlaq pa rin siya. Pangatlong katwiran, ito ay isang bagay na kadalasang hindi matatakasan ng tubig at hindi posible na ihiwalay o alisin ito. At mahirap iwasan ang paggamit nito, kaya ito ay walang anuman tulad ng pagiging walang anuman sa maliit na karumihan at konting kilos na hindi narapat sa loob ng sala. Halimbawa, maging sa pagdarasal tayo, bilang analogy niya, kapag nagdarasal tayo, may mga bagay na hindi natin maiwasan na gumalaw. So, pag yung mga unnecessary movements, hindi nakakaapekto sa khusyu' ng pagdarasal, still natanggap pa rin ang pagdarasal. Halimbawa, ganyan, may langaw, okay? Gumalaw ka, tapos nangati yung kilikili mo, nangati yung tinatawag, ang buhong sala, gaganon ka ng buhong sala. Hindi naman pwede yan. Nawawala na yung khusyu. May mga nagdarasal na puro arrange ng kanyang simag. Puro ayos ang kanyang simag. Puro ayos ng relo. Uy, yung mga ganyan, mga ganyan, okay, mga kapatid, ito ay makruh. Pag nagwuwudu na kayo, tapos ang intensyon nyo, nangwudu na yung para sa sala, bawal kayong gumawa ng ganyan hanggang sa matapos ang sala. Either sa labas ng sala o sa loob mismo ng sala. Pag ikayo ay nakapagwudu na ang intensyon ng wudu na yun ay para sa sala. Okay? Either ang sala ay wajib o either ang sala tinatawag na mandub. Malinaw? Kasi yan ay pinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ko alam kung ano yung dahilan, pero sapat na pinagbawal sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nakakantok ba? Pag ganyan? O, nagpapatulog. Makro, syempre, makro yun. Pero kapag ginawa mo yun, either sa loob ng sala o sa labas ng sala na hindi pa na sa katuparan ng sala, then nakagawa ka ng makro pero still na valid ang wudu mo at valid ang tinatawag na sala mo. Okay, malinaw? So yun yung mga kapatid. So as early as mas maliban lamang kung hindi mo talaga alam ang batas o kaya ay nakalimutan mo kasi mahilig kang magpalagotok. Okay? Lalo pa yung mga nabali sa basketball, masarap pa ganyan eh. Sino wala bang attendance? Oh. Siguro sa kalagayan tayo ng pagsasalat, tumatay ka, tumutulog, wala ka na. Walang problema kasi hindi naman intensyon nagpalagotok. You know? Pero ang gagano, yung bang tinatawag na sabi natin, anong tawag dyan? Anong tawag sa Arabic, sa English term? Yung interfingering. Cross finger ba ito? Okay. Okay So bawal yun pagsasala. Malinaw? Sa mga bagay na yan, basta kaunti, halimbawa, ibalik natin ng ibig sabihin, ito ay hindi nakaka-apekto mga kapatid kasi wala itong anuman. Anuman bagay nakahalo. Ganun din, kapag ang bagay na najis ay mayroong tubig ka tapos nahalo ng konting najis at hindi naman nabago yung tinatawag na tatlo, walang problema. Ito ay natiling valid. Aywa, good. Any question? Stats, yung stats? Yes. Sasala ka tapos yung katabi mo mabaho. Yung katabi mo lumipat. Yes. A good question. Kung nakakasira sa khusyu' yung amoy na yun sa sala mo. Yung humihikap na Halimbawa, ganyan, nakaganyan ka, tapos umikab siya. Tapos parang nangangain ng tao pag humihikap, no? Tapos pwede kang lumipat.
pwede kang umano ka. Pero provided na ang paglipatin nyo, pag magalaw kayo, kailangan hindi kayo na ano doon sa kibla, direksyon ng kibla. Halimbawa, dyan ang kibla, hindi kayo gumanon, o hindi kayo gumanon, o hindi kayo gumanon. Sabihin, still, pwede naman pa to. Ganun ka, tapos gaganong ka. Halimbawa, kapatid, dito ka, no, ito yan. Tapos makikita mo na mayroon pa doon, mayroon pang ano, punta ka doon, matras ka ng konti, gumanong ka. Yes, pwede yan. Okay. Kasi ano bang isip? Mananatili ka na magsasakripisyo ka na hanggang mawala yung khusyu mo? O umalis ka para manatili yung khusyu mo na tanggap yung pagdarasal mo? Pwede rin naman. Pero sa ganun din sa sarili, salungat yung sa Sharia. Kasi once na kapag nag-umpisa ka mo, pwedeng tinatawag na sabihin natin na putulin yung isang ibada. Okay? Parang hajj yan. Watimul hajj lillah. Kumpletuhin yung tinatawag na hajj para sa Allah. At yan ay analogy, wabihi qiyas. Ibig sabihin, lahat ng mga ibadah, hindi mo pwedeng putulin kapag nandun ka na, maliban lamang kung mayroong mabigat na kadahilanan. Paano yung may ingay? Pagka nagkasalanan, nakatapos tumingin ka sa kanan, may nakakasira ng sarap. Okay, good. Kapag hindi naman, pag wala kang layo ng taslim, pero wala kang layo, nakaganyong ka lang, kasi may shaitan na dumating, nakaganyong ka, parang kinuha. Actually, yun yung mga snatcher. Okay, yun yung mga, kahit pa yung tao mo, na kung sa mukhang shaitan, okay, ginamit ng shaitan para ma-distract ang pagdarasal mo, ang tawag dyan is, sariqu as-sala. Sila yung mga snatcher ng sala. Okay? Sila yung mga ini-snatch nila, yung tinatawag na concentration mo na para dapat ay para sa Allah. So, paano naman yung mga may ingay pagkasa? Diba, yung mga katabi mo, sabi naman, Sala na tayo. Kapatid, nasa wudu. Nasa tahara pa tayo, pupunta sa sala. Ang lawak ng mundo ninyo, ha? Darating tayo sa tinatawag na sala. Malinaw? Okay, 4.9, ano yun? Anong oras na? Okay, last na ito mga kapatid. Ano yung panghuli? Water denatured to its prolonged ito. Tubig na kung saan ay al-mutaghayyiru bimuthqihi. Ang ibig sabihin, mga kapatid, tubig na nabago dahil sa tagal ng panahon. Tagal ng pananatili nito at hindi nagalaw. Hindi na, may expire bang tubig? Kasi, depende kapag dumaan na sa proseso, may expiration na yun. Okay, pero yung pure water talaga, walang expiration yun. Parang na-contaminate lang siya dahil sa mahabang panahon. Pero I think ito, halimbawa, ito. May expiration ba ito? Wala. Ay no, wala expiration. Lahat ng pagkain meron. Ito ba? Ito, tubig. We're talking about Nagtatrabaho ko sa Pepsi dati. Zamzam. Walang expiration ng Zamzam. Na-contaminate lang siya. Okay. Ang ingay ng mga nasa likod, ano bang business na meron kayo? Sige. Kung sa feeling niyo may expiration, di may expiration. Kung feeling walang expiration, di walang expiration. Anong problema doon? Okay? So magpapatayan tayo dahil sa expiration na yan? Okay. Okay. So tubig na nabago dahil sa tagal na pananatili nito at hindi nagalaw. So ang tubig na nababago dahil sa tagal ng pananatili nito at matagal na hindi ito nagalaw ay tahir o tahur. Ito ay tinatawag na malinis pa rin mga kapatid sa panampalatayang Islam. Usually ito yung tubig na nagbabago dahil sa tagal ng pananatili nito, ito ay hindi gumagalaw na tubig na nagbabago ang lasa at kulay dahil sa matagal nitong pamamalagi. So alinsunod sa napagkasunduan ng apat na madhab mula sa Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya at Al-Hanabila na isalaysay na ito ay ijma' ng mga scholar. Okay? So sinabi ni Ibn al-Mundhir bilang remarks,
nagkasundo ang lahat ng mga scholar na aming natutunan na ang pagsagawa ng wudu sa pamamagitan ng tubig ajin o brackish water, na kung saan ito ay matagal na natili at hindi nagalaw sa isang lugar na walang nakahalong najis o dumi rito, ay pinahihintulutan. Okay, yun. Maliban kay Ibn Sirin, si Ibn Sirin kasi ay sumalungat sa ijma. Sinabi ni Ibn Rushd, sila ay nagkakaisang sumang-ayon na ang lahat ng bagay na nagbabago sa tubig sa pamamagitan ng isang bagay na mahirap hiwalay dito sa karamihan ng pagkakataon, katotohanan na hindi ito naalis ang kalidad ng kadilisan ng tubig at paglilinis. Maliban sa monopolyang shad na ito ay si Ibn Sirin. So ito ay ibig sabihin, ito ay ijma mga kapatid sa pananampalataya. Anong dalil? Ang dalil ay una-una mula sa sunnah ng Propeta Muhammad sallam na ito ay pwedeng gamitin. Of course, yung hadith, mayroong hadith mismo. Sa authority ni Abdullah bin Zubair, mula sa kapamahalan ng kanyang ama, radiyallahu anhuma, sinabi niya na kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mus'idina fi Uhud. Lumabas kami kasama ang Propeta sallam na umakyat sa bundok ng Uhud. Aling Uhud sa Madina, di ba? Qala thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyah ibn Abi Talib fa'ata bil mihras fa'utiya bima'in fi darakatih fa'arad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrab minhu fawajada lahu rihan fa'afahu faghasala bihi dima' allati fi wajhihi. So yun nga, di ba nasa Madina sila umakyat sa Uhud. Sinabi niya, pagkatapos ang Propeta ng Sallam ay inutusan si Ali bin Abi Talib na dalhin ang mihras. Ang mihras, mga kapatid, merong word na mihras. Ito yung mga vocabulary, lalabas sa exam ito. Okay? Mihras. Ang mihras, sa lugat al-Arabiya, ito ay, mihras, isang butas na bato. Yung bato siya na may butas. Okay? Sa amin, lusong. Parang lusong ba? Lusong? Sinong nakalam ng lusong? Oh. Tagalog ba yun o Bisaya? Tagalog. Tagalog din siya, no? Lusong, ginagamit sa bayo-bayo ba? Oh. Alsong. Alsong, okay? So usual, pag ginagamit sa panglupag, sa mga unang panahon, hindi siya sa ano kasi sa amin, kahoy na yon. Pero sa unang panahon, ay bato talaga. Okay, para siyang yun, purang katulad dito mga kapatid, na kung saan yung bato siya na mayroon siyang butas na maaaring maglaman ng maraming tubig, no? At isang palanggana ng tubig ay maaaring gawin mula rito. Ibig sabihin, pwede siyang lagyan ng maraming tubig kahit isang palanggana. So sa panahon ng Propeta, meron silang ganun. Ang tawag dyan is mihras. Okay, lalagyan ng tubig na special character na lalagyan ng tubig. So, ang ginawa, inutusan si Ali bin Abi Talib na magdala ng tubig na mula sa nakalagay sa mihras. At dinala niya ang tubig na nakalagay sa kanyang darakah. So we have a word darakah. Okay? Kumbaga, yes, parang colors, yung moderno ngayon, color na. Okay? Color na siya. Darakah, so ang ginawa ni Ali bin Abi Talib, hindi mihras yung dinala, kundi darakah. Ano ibig sabihin ng darakah? Ang daraka ito ay al-hajafa, na ibig sabihin na isang kalasag o sisidla na gawa sa balat na walang kahoy o takungan ito. Hindi ko alam kung ano ito. Ano siya? Para siyang leather na doon nilalagyan ng tubig. Na wala siyang tinatawag na walang kahoy na suporta at walang takungan. O di ba sa mga exhibit, sa mga museum? Oh, yun yung mga katulad niyan. Ang tawag dyan is daraka. Okay? So yun. So yun ang ginawa ni Ali bin Abi Talib. Kaya't ang Propeta Muhammad sallam ay nais na uminom mula rito doon sa daraka. Gusto niyang uminom. Okay? Ngunit nakita niyang mabaho, mabantot. Oh, siguro amoy balat kasi nga sa tagal ng panahon. Kaya't ang ginawa ni Propeta sallam, pinagpaliban niya ang pag-inom dito at hinugasan na lamang niya ang dugo sa kanyang mukha gamit ito. So yun ang patunay na pwedeng gamitin sa paglilinis. Yung tubig na nabago yung kulay, nabago yung tinatawag na amoy, sanhi ng matagal na panahon ng pananatili nito. Okay? So ginagawa lang siyang tinatawag na panghugas. Kaya ang punto ng dalil, ng Propeta sallam ay hinugasan niya noon ang dugo gamit ang tubig na ito ay katibayan ng kadalisayan ng tubig. Pangalawa, ang mga ganap na teksto sa paglilinis mula sa tubig ay tumatalakay sa tubig na nababago ang dahil sa bahaba ng pamamalagi nito. So walang duda, mayroong proof mismo sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya hindi ibig sabihin na mabaho, na mabantot na ay hindi na. Sabi mo ay najis yan. Okay, masyado kang mapanghusga.
Okay? So pangalawang batayan, ang mga ganap na teksto. Pangalawa, ito ay hindi maaring iwasan, kaya ito ay tulad ng isang bagay na mahirap mapag-ingatan. Okay? Yun ang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Then of course, anong oras na? Okay. So, pang-sampu tayo, panghuli. Ito yung pang-sampu na, di ba? Para at least dalil. Yan, pang-sampu na tayo. Panghuli, which is yung okay, water denatured, ruling of using, di pala? Okay, due to salt. Ito, ibig sabihin ay tubig na kung saan ay nabago dahil sa lagi sa asin. Due to salt. Dahil sa tinatawag na asin. Okay. So, kunin lang natin yung mga kapatid. Pero yung dali sa next week, inshallah. O dahil sa tinatawag na asin. So, kapag nahaluan ng tubig ng asin, ang tanong, pwede ba gamitin o pwedeng hindi? So, hindi inalis ng asin ang kadalisay ng tubig. Ito ang posisyon ng Hanafiya, Malikiya, pangkat ng mga Shafi'iyya, opinyon ng mga Hanabila, at ito ang piniling pananaw ni Ibn Taymiyyah, Ibn Baz, at Ibn Uthaymin, rahimahumullah. So, majority of the scholars, pinanghawakan nila na kapag ang tubig ay nahaluan ng asin, ito ay tinatawag na sabihin natin ay tahir. Kasi kung hindi tahir, bakit yung dagat? Na mismo may asin ang dagat. Di ba? So, yung mismo may asin ang dagat, pwede nating panghudo, pwede nating panggusol. Paano pa kayong hinalo lamang natin yung asin doon sa tubig? Di ba? So, walang problema na gamitin ito, inshallah subhanahu wa ta'ala. Then, of course, ang mga batayan ay susunod na pagkakataon, bidnillah. So, Allahu a'lam bisawab. Dadako tayo sa fiqh, sa tafsir, inshallah. Pwedeng i-raise natin po.